Dominant Protector. Credit to the author. 2,551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang isang sinaunang sekta ay higit pa, at kailangan ni Terence na lumakas sa lalong madaling panahon, upang maprotektahan niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Terence, samahan mo ako sa opisina ko. Sabi ni Boss Bale kay Terence pagkatapos ng klase sa umaga. Okay. Mabilis na bumalik sa realidad si Terence mula sa Jade Space at tumango. Sa ilalim ng naiinggit na tingin ni Pancho, sinundan ni Terence si Boss Bale palabas ng silid-aralan, naglalakad patungo sa kanyang opisina. Siguradong maswerte ang lalaking ito ni Terence, mayroon siyang atensyon ng magandang babae at gabay ni Boss Bale, nakakainis siya. Malungkot na ungol ni Pancho. Si Terence ay hindi nakakuha ng anumang bagong impormasyon mula kay Boss Bale nitong mga nakaraang araw, kaya ikaw Pancho ay walang nagawa, ngunit hindi na siya makaupo pa. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpasya kang Pancho na sumunod. Bagamat mas natatakot siya kay Terence at na-trauma pa rin, kailangan niyang bigyang pansin ang impormasyong maaaring magpataas ng mga kasanayan sa alchemy mo. Maaaring hindi alam ng ibang tao, ngunit alam ng Right Coiling Tiger ang lahat ng ito. Ang mga kasanayan sa alchemy ni Boss Bale noon ay isang bagay na kahit na ang lahat ng mga masters mula sa Sky Elixir sect na pinagsama ay hindi maihahambing. Kaya't kahit gaano pa siya kitikot, kailangan siyang maabutin ng Right Coiling Tiger. Si Terence ay isa na ngayong Earth Class Mid-Phase Peak, at natural, malalaman niya kung may sumusunod sa kanya. Wala lang siyang pakialam nang makita niyang si Pancho Terence ang ilang beses nang pumunta sa opisina ni Boss Bale, at palagi siyang sinusundan ni Pancho, kaya sanay na si Terence. Terence, kamusta ang peel refining skills mo, bumuti ba? Tanong ni Boss Bale habang naglalakad. Ganun pa rin. Hindi ko mababago ang temperatura at tindi ng apoy. Mapait na ngumiti si Terence, siguro wala talaga akong talento sa pagpino ng mga table tasks. Kulang ba talaga ang katawan mo sa elemento ng kahoy? Kumunat ang noo ni Boss Bale. Nagpapasalamat siya kay Terence, ngunit hinangaan din niya ang mga kasanayang medikal ni Terence. Gusto niyang matuto pa si Terence at magpatuloy sa medikal na landas. Paano pa siya makakarating? Ang mga normal na kasanayang medikal ay hindi na gaanong kaakit-akit kay Terence, kaya ang pagpino ng mga table tasks ang tanging paraan upang mapagbuti niya ang kanyang mga kasanayang medikal habang nakakatulong din sa kanyang practitioner. Ngunit hindi pa rin masanay si Terence sa refinement fire, na naging dahilan ng kaunting pagsisisi ni Boss Bale. Hindi yon. Sigurado akong may elementong kahoy sa katawan ko. Hindi sigurado si Terence kung mayroon siyang elementong kahoy sa kanyang katawan noon. Pagkatapos ng lahat, hindi niya matiyak kung ang sining ng Dragon Mastery ang maaaring magbago ng mga elemento. Ngunit pagkatapos ng pagsasanay ni Terence sa libong pagbabago ng kahoy at kagubatan, natitiyak niya ito nasa katawan niya ang elemento ng kahoy. Oh! Tumigil si Boss Bale at lumingon kay Terence bago umiling. Hindi ka taka-taka na maaari mong i-condense ang fire type at wood type peel fires. Hindi ibig sabihin na may ganoong attributes ang katawan mo. Katulad na lang ng isang alchemist na walang water type na pangangatawan ay nagagawa ring mag-condense at mag-catalyze ng water type na alchemy fire. Ito ay isang pagbabago lamang sa incantation ng ganitong klaseng apoy, at hindi talaga ito nagagawa ng alchemy sa akin. Hindi yun, Guru Bale. Ang ibig kong sabihin ay, maaari kong i-activate ang wood and fire attribute martial arts techniques. Umiling si Terence, iniisip na tama ang kanyang hula. Ang kakayahang baguhin ang refinement fire ay walang kinalaman sa konstitusyon ng isang tao. Ngunit sinabi niya ng may katiyakan, kaya ang aking katawan ay dapat magkaroon ng parehong kahoy at apoy na mga katangian. Ito. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Boss Bale matapos marinig iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi niya, could he be the legendary trash? Paf! Ubo-ubo-ubo. Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak sa sinabi ni Boss Bale. Ang bilis ng kanyang cultivation ay medyo maganda, kung tutuusin.
Wala siyang master, ngunit hindi siya mas masahol pa kaysa sa mga alagad ng mga nakatagong bahay o kahit na mga sinaunang sekta. Paano siya matatawag na talunan? At saka, para makagaya at makalikha ng battle technique. Kahit hindi siya henyo, hindi siya dapat ituring na basura, di ba? Ang pinakamahalaga, kapag ang sining ng Dragon Mastery ay umabot sa malaking bilog ng ikalawang yugto, ang isa ay maaaring maging isang pag-iral na katulad ng isang palsipikado, at higit pa, isang bihirang walang katulad na henyo sa mundo. Lil Terrence, hindi ko sinasadya. Mabilis na paliwanag ni Boss Bale nang makita niya ang kakulaitan ni Terrence. Actually, what I mean is that some people's physics are not suitable for alchemy. Halimbawa, nakilala ko ang isang tao. Paano ko ito ilalagay? Ang katawan ng taong ito ay maraming katangian, at nahihigitin pa nito ang mga karaniwang katangian ng apoy at kahoy. Ito ay hindi lamang 3 katangian, ngunit higit pang mga katangian. Ang maraming katangian ng taong ito ay bumubuo ng isang sitwasyon kung saan sila ay nagsasalungat sa isa't isa. Bagamat hindi ko matiyak kung ito ang kaso para sa iyo, ang iyong katawan ay hindi dapat maging angkop para sa alchemy. Hindi ba mas maganda kung marami kang attributes? Bakit hindi ako maging alchemist? Bumilis ang tibok ng puso ni Terrence habang nagtanong. Talagang ganito, ang isang alchemist ay dapat magkaroon ng 2 pangunahing katangian, apoy at kahoy. Ang katangian ng apoy ay isang kinakailangang pisikal na katangian upang paikliin ang lahat ng uri ng apoy ng tableta, at ang katangiang kahoy ay isang uri ng kahoy na espiritual na pangunawa sa mga pagbabago sa mga halamang gamot sa furnace ng tableta. Sa ganitong paraan, paliwanag ni Boss Bale, dahil sa elemento ng tubig, ang elemento ng apoy ay paghihigpitan, at hindi natin mababago ang temperatura at intensity ng apoy ng tableta. Ganito. Nanlaki ang mga mata ni Terrence nang bumungad sa kanya ang realisasyon. Pero at the same time, medyo nanlumo siya. Teacher Bale, tama ka. May water attribute pa rin ako sa katawan ko kasi na-activate ko rin ang water-type martial arts skills. Tulad ng inaasahan. Tinapik ni Boss Bale ang balikat ni Terrence, sumasakit ang kanyang puso habang nakatingin sa kanya. Ang pagkakaroon ng napakaraming katangian ay parehong mabuti at masama, para man lang sa mga alchemist. Ito ay dahil wala sa kasalukuyang mga incantation para sa refinement fire ang makakapagpabago sa sitwasyong ito. Sa teorya, kung may bagong incantation, ang kahirapan na ito ay maaaring malampasan, ngunit wala ka pang ganyang halimbawa sa ngayon. Nagkibit balikat si Terrence. Walang kwenta ang mga salita ni Boss Bale. Gayunpaman, kung mayroon kang mga katangiang metal sa iyong katawan, maaari kang maging isang manghuhuwad. Ang mga palsipikado ay walang isang bagay bilang isang counter. Sigurado ako dyan. Sabi ni Boss Bale. Kumurap-kurap si Terrence, may metal ba siyang elemento sa kanyang katawan? Hindi pa sigurado si Terrence, dahil hindi pa niya nasubukan ang anumang metal type na martial arts noon, ngunit sigurado siyang magagawa niya ang Jade Space kapag naabot na niya ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. 2,552. Kung gayon, siya ay isang panday. Parang mas awesome siya kaysa sa isang alchemist. Bagamat hindi masyadong sigurado si Terrence, nahulaan niya na dapat siyang magkaroon ng elementong metal. Kung hindi, walang ibang binanggit si Jade kundi ang pagkumpleto ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Sa madaling salita, ang mga cultivator na maaaring linangin ang sining ng Dragon Mastery ay dapat na mayroong metal, kahoy, at apoy na elemento sa kanilang mga katawan. Wala lang. Mayroon akong alagad ng matandang kaibigan na may ganitong katangian. Pwede siyang maging panday, hindi alchemist. Hindi gaanong nagsalita si Boss Bale, halatang ayaw pag-usapan ang nakaraan. Tumango si Terrence at hindi na nagtanong pa. Sayang, pero maganda rin ito. Tutulungan kitang mangolekta ng ilang impormasyon tungkol sa cultivation tungkol sa mga panday. Ang pangangatawan na tulad mo ay mahirap makuha kahit sa loob ng 1,000 taon. Kung talagang may katangian kang metal ang pangangatawan, hindi lang panaginip ang pagiging panday. Sa oras na iyon, mas magiging kahanga-hanga ka pa kaysa sa isang alchemist. Inalo siya ni Boss Bale. Salamat, Mr. Bale.
Naantig si Terence sa mga salita ni Boss Bale. Isa lang silang normal na estudyante at guro, at ang kabaitan ni Boss Bale ay nagmula sa oras na iligtas niya siya, ngunit ngayong oras na para ibalik ang pabor, tinutulungan pa rin siya ni Boss Bale na malutas ang kanyang problema. Hehe, bakit ang bait mo? Teacher mo ako, di ba tungkulin kong gawin ta? Paano na, Terence? Tumawa si Boss Bale, may iniisip ka bang kunin ako bilang iyong master ngayon? Teacher Bale, ikaw na ang teacher ko ngayon. This is actually the same as my previous master. A teacher for a day is a father for life. I'm already your disciple. What's there to doubt? Magiging disipulo na lang ako ni Boss Bale simula ngayon, kaya ayokong mapahiya ka. Ngumiti si Terence. Haha, buti naman, sobrang saya ko ngayon. Tumango si Boss Bale. Alam mo, may pagkakaiba ang teacher-student relationship at ang tunay na master-disciple relationship. Kahit teacher ako sa school, hindi ako papayag na may mga taong gumamit ng pangalan ko pagka-graduate nila. Naiintindihan ko, naisip ni Terence, ang tinutukoy mo ba ay ang tamang nakapulupot na tigre? Originally, I called you here to give you something really good. My master teach me some things in the past and I wanted to see if you could be inspired by them. Pero ngayon, parang wala na silang pakinabang. Bamantong hininga si Boss Bale at malungkot na sinabi. May silbi, syempre may silbi. Mabilis na sabi ni Terence. Kapaki-pakinabang. Don't tell me gagamitin mo ito para ipalit sa isang bagay na may right coiling tiger. Natawa si Boss Bale. Pero Terence, let me tell you, this is indeed a good item. Sayang naman kung ibigay mo sa right Pancho, pero kung gusto mo talagang makipag-trade sa kanya, pwede kong ibigay sa iyo. Pero, ito ang itinuro sa akin ng master ko noon. Nang sabihin ito ni Boss Bale, biglang lumakas ang boses niya. Dati, ang dalawa ay nakikipag-usap sa mahinang boses, kaya ang right coiling na tiger ay hindi marinig ng malinaw sa kanyang distansya at kakayahan sa pandinig. Pero malinaw na narinig ng right coiling tiger ang sinabi ni Boss Bale. Ito. Ako. Namula si Terence. Hindi niya sinasadya iyon. Gusto lang niyang ibigay ito kay Jenny bilang sanggunian at tingnan kung may matutunan siyang bago dito. Tungkol naman sa pagbibigay nito kay Pancho, depende iyon sa halaga ng impormasyon. Kung ito ay talagang kapaki-pakinabang at mahalaga, natural na hindi hahayaan ni Terence na makita ito ni Pancho. Nakatayo si Pancho sa likuran nilang dalawa sa di kalayuan. Siya ay nabagabag sa kanyang mahinang pandinig at hindi makakarinig ng kahit ano ng malinaw. Biglang parang kidlat ang sinabi ni Boss Bale, na nagpalaki sa tenga ni Pancho. Ito ba ay talagang isang magandang bagay? O ito ba ay itinuro sa kanya ng amo ni Boss Bale noon? Hindi ba ito ang kailangan ng tagong pamilya mo? This time, narinig na niya ito ng malinaw. Walang magkakamali. Tuwang-tuwa si Pancho. Kailangan niyang makuha ang impormasyong ito. Sa pag-iisip na iyon, binagalan din niya ang kanyang lakad, ayaw niyang maghinala sina Terence at Boss Bale. Hindi siya masyadong sumunod dahil alam na niya na si Terence ay kukuha ng napakagandang impormasyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay makipag-ayos kay Terence at ibalik ang impormasyon. Hehe, sinasabi ko lang. Dahil naibigay ko na sayo ang impormasyon, wala na akong sasabihin kung gusto mong ipagpalit sa ilang benepisyo. Nakangiting sabi ni Boss Bale. Talagang inalagaan niya si Terence. Pwede ko ba talagang ipagpalit ito sa right Pancho? Tanong ni Terence, hindi sigurado. Actually, kaya mo. Ito ay isang bagay na iniwan sa akin ng aking amo, sabi ni Boss Bale. Ang impormasyon sa loob ay hindi naman ganoon kahalaga. Sa anumang kaso, maaari kang gumawa ng sarili mong desisyon. Salamat, Mr. Bale. Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Hehe, wala lang. Ang importante ay yung mga personal na notes na nakumpleto ko. Mas mabuting huwag mo nang ibigay. Ibibigay ko ito sa iyo sa susunod, sabi ni Boss Bale. Iyon. Hindi na kailangan iyon. Hindi ako maaaring maging alchemist. Sabi ni Terence, pinagpapawisan. Hindi mo kaya, pero hindi ba pwedeng Jenny? Tumawa ang matandang Bale. Teacher Bale,
Alam mo ba ang tungkol dito? Nagulat si Terence. Hindi niya akalain na alam na ni Boss Bale ang tungkol kay Jenny. Hindi mo ba ibinigay sa kanya ang mga bagay na ipinagpalit mo sa right coiling tiger? Ngumiti si Boss Bale. Bagaman hindi ko alam kung ano ang relasyon mo sa kanya, mukhang napaka-close mo sa kanya. Kung kaya niyang maging alchemist, hindi mawawala ang suporta ko sa iyo. Si Jenny ay talagang isang alchemist. Tumango si Terence, wala na siyang dapat itago pa dahil nakita na siya ni Boss Bale at sobrang supportive sa kanya. Matagumpay ba niyang pinuhin ang isang first grade pill ngayon? Tumango si Boss Bale at nagtanong. Maaari na ngayong gumawa si Jenny ng pangalawang rango na pill na may 70% success rate. Sabi ni Terence. 70%. Napakataas na rate ng tagumpay iyan. Ano? Ang ibig mong sabihin ay second rank pill. Dilat na dilat ang mga mata ni Boss Bale habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Terence. Ikaw. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. May 70% ba talaga siyang tsansa na makapagpino ng second rank pill? Hindi masama. Boss Bale? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Tumango si Terence, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Rank 2, 70%. Huminga ng malalim si Boss Bale. Galing talaga sa mga kabataan ng mga bayani. Sa puso ni Boss Bale, nakaramdam pa siya ng kaunting inggit, paninibugho, at puot. Kung gusto mo ang gawaing ito, maaari kang pumunta upang bumoto para sa rekomendasyon at buwan ng mga boto. Ang iyong suporta ay ang aking pinakamalaking pagganyak. 2,553. Ang kanyang sariling disipulo ay mayroon lamang 80% na pagkakataon na matagumpay na mapino ang isang grade 1 na tableta at isang 30% na pagkakataon na matagumpay na mapino ang isang grade 2 na tableta. Ito rin ang resulta ng walang kapantay na talento ng kanyang alagad at sa kanyang maingat na pagtuturo. Ngunit itong Jenny na lumabas ng wala sa oras, sa ilalim ng gabay at tulong ni Terence, isang half-baked alchemist, ay may 70% na pagkakataon na matagumpay na makagawa ng second grade pill sa loob lamang ng ilang buwan. Anong uri ng konsepto ito? Siyempre, ito ang resulta ng pagpigil ni Terence. Pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong nakakagulat na sabihin na si Jenny ay maaaring gumawa ng isang grade 2 na tableta na may 100% rate ng tagumpay at mass produce ito. Haha! Tumawa lang si Terence. Maaari mo ba siyang kilalanin bilang kanyang Panginoon? Medyo naantig si Boss Bale. Ito. Natatakot ako. Nag-alinlangan si Terence. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Hindi sa ayaw niyang kunin siya ni Jenny bilang kanyang Panginoon, ngunit hindi ito masyadong kapaki-pakinabang para sa isang siyentipikong alchemist tulad ni Jenny. What's wrong? Gusto mo pang itago para sa sarili mo? Naisip ni Boss Bale na ayaw ni Terence na makipaghiwalay dito, kaya ngumiti siya, tumutulong lang ako sa iyo na magsanay ng isang katulong. Mayroon na akong closed door na disipulo, kaya hindi ako makikipag-away sa iyo dahil sa kanya. Hindi. Umiling si Terence at nagpas siyang sabihin ang totoo, Teacher Bale, medyo espesyal ang sitwasyon ni Jenny. Mayroon siyang fire attribute sa kanyang katawan, ngunit wala siyang wood attribute. Kaya, ang iyong praktikal na operasyon ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Oh! Talagang nabigla si Boss Bale sa pagkakataong ito. Ang mga alchemist ay kulang sa mga katangian ng kahoy. Paano ito naging posible? Paano naging alchemist ang gayong tao? Kalimutan ng tungkol sa pagpino ng mga table tasks, ito ay sapat na mabuti kung ang kanyang pagan ay hindi sumabog. Paano ito posible? Sigaw ni Boss Bale. Gumamit si Jenny ng isang komplikadong paraan ng paggalugad at pagkalkula upang makakuha ng ilang data. Ang pamamaraang ito ay isang bagay na siya lamang ang makakabisado sa kanyang sarili, kaya masasabi mong kakaiba siya. Imposibleng turuan siya ng iba, at hindi rin makatotohanan para sa iba na matutunan ito. Hindi na nagdetalye si Terence, binigyan lamang siya ng pangkalahatang ideya. I see. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Boss Bale. Ang sinabi ni Terence ay posible sa teorya, ngunit napakahirap gawin sa katotohanan. Hindi ito makatotohanan, ngunit hindi magsisinungaling si Terence, na nangangahulugang totoo ang lahat.
Isa lang ang posibilidad, at iyon ay si Jenny ay isang mathematical, physics, at chemistry genius. At least, mayroon siyang IQ na hindi mas mababa kaysa sa isang scientist. Noon lamang niya makalkula ang komplikadong kemikal at pisikal na mga pagbabago sa peel furnace, pati na rin ang oras, temperatura, at tindi ng apoy. Si Boss Bale ay dating matagumpay na alchemist, at naunawaan niya ang teorya sa sandaling sinabi ito ni Terence. Kaya lang medyo hindi ito makapaniwala sa kanya. Ito ay hindi imposible, ngunit ang kahirapan ay masyadong mataas. Mukhang hindi ko talaga matatanggap itong alagad. Umiling si Boss Bale at sinabing may mapait na ngiti, ang pamamaraang ito ng pagpino ng tableta ay posible sa teorya, ngunit sa katotohanan, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. I was also shocked beyond words. Nakangiting sabi ni Terence. But Terence, this ends with me, huwag mong sasabihin kahit kanino. Biglang sumeryoso na naman ang mukha ni Boss Bale. Lalo na hindi ang hidden house mo at ng Sky Elixir sect. Kung hindi, maaaring magdala ito kay Jenny ng isang hindi inaasahang sakuna. Hindi bababasa, bago ka magkaroon ng karapatang tingnan ang lahat ng mga sinaunang sekta, hindi mo maaaring sabihin sa sino man ang tungkol dito. Teacher Bale, naiintindihan ko. Ito lang ang sinasabi ko sa'yo. Alam ni Terence kung ano ang nakataya, at tumango siya. Pakiramdam ko ay hindi ko na ito dapat itago sa iyo dahil ganito ang pakikitungo mo sa akin. Pero sa iba, hehe. Oo, nag-o-overthink ako. Ikaw, bata, ay mas matalino pa sa isang maliit na sorrow. Pinaglaruan ka ng pancho ng paikot-ikot at kinuha ang lahat ng magagandang bagay na nakatago sa iyong pamilya upang ipagpalit sa iyo. Nakangiting sabi ni Boss Bale. Tama, kaya kukunin ko ang impormasyong ito at ipagpalit sa iyo pancho para sa ilang mga third grade peel refining materials. Sabi ni Terence. Oo naman. Sa pagkakataong ito, mariing tumango si Boss Bale. Walang silbi ang impormasyong ito. Ito lang ang kaya kong suportahan. Wala akong mga materyales para sa pagpino ng third grade peel, ngunit makakahanap ako ng ilan para sa iyo para sa second grade peel. Oh! Teacher Bale, mayroon ka bang mga sangkap para magpino ng second rank peel? Biglang naramdaman ni Terence na parang naghahanap siya ng mataas at mababa para sa isang bagay na hindi niya nakita noon, bakit hindi niya naisip na si Boss Bale ang may mga sangkap para sa second class na tableta. Kung alam niya ng mas maaga, nakakuha siya ng ilang materyales mula kay Boss Bale sa halip na mag-aksaya ng enerhiya sa kanang kamay na tiger. I do. Pero alam mo kung gaano kamahal ang mga materyales na ito. Hindi naman sa mo ako, hindi lang ako mayaman. May apprentice ako sa bahay, kaya kinailangan kong iligtas. Humingi ng tawad si Boss Bale kay Terence. Mabibili ang mga materyales na ito. Napakurap si Terence. Natural, makakabili ka. Tumango si Boss Bale. The Sky Elixir sect has these common materials for sale. Ako mismo ang nagtanim ng ilan, pero hindi marami. At saka, sayang ang mga materyales sa pagtuturo sa mga disipulo. Paano kung bibili ako sayo? Tanong ni Terence. Ang Trade Association ng Practitioner ay hindi pa nagbibigay kay Terence ng anumang konkretong balita, kaya sina Terence at Jenny ay halos tumigil sa pagtatrabaho sa mga araw na ito nang walang anumang materyales para sa paggawa ng mga elixir. Oo, ngunit hindi sa ngayon. Maghihintay tayo hanggang sa susunod na kumbensyon ng pangangalakal ng magsasaka, at saka lang ibebenta ng Sky Elixir sect ang mga halamang gamot. Sabi ni Boss Bale. Cultivators Trading Convention. May naalala si Terence nang marinig niya ang pamilyar na pangalan. Pwede ba itong ayusin ng Cultivators Trade Association? Tama. Inorganisa ito ng Cultivators Trade Association. Tumango si Boss Bale, nagbebenta rin ang Cultivator Trade Association ng mga halamang ito. Gayunpaman, mas maganda ang kalidad ng mga halamang gamot dito at mas mataas ang presyo. Kaya naman, mas sikat ang mga herbs mula sa Sky Elixir sect. Ang ibang mga pamilya ay walang mga alchemist, kaya bakit sila bibili ng mga materyales na ito?
Napansin ni Terence na kakaiba ito, maiintindihan kung binili ni Boss Bale ang mga materyales ng Sky Elixir Sect at hindi ang Practitioners Exchange Association. Ibinibigay niya ito sa kanyang disipulo para magsanay, at hindi mahalaga kung ito ay mabuti o masama. Ang kalidad ng mga table tasks na ginawa niya ay hindi rin naiiba sa normal na kalidad, ngunit bakit ang ibang tao ay bibili ng mga materyales na ito? Hehe. Ang mga materyales na ito ay hindi lamang ginagamit para sa alchemy. Maaari rin itong gamitin sa pag-concoct ng gamot. Terence, lost cause ka talaga sa mga involved, kahit hindi ginagawang pills ang mga sangkap na ito, pinaghalo at ginagawang normal na gamot, at karamihan sa mga ito ay magkakaroon ng parehong epekto, kaya lang ay hihina ng husto ang epekto, tulad ng gintong likha ni Miracle Doctor Kang sa merkado. Isipin mo, gaano kapareho ang mga sangkap nito sa maliit na reversion pill. Sabi ni Boss Bale. Mayroong hindi bababa sa 7 o 8 sangkap sa loob nito na binubuo ng maliit na reversion pill, tama ba? 2,554. Oh! Kumurap si Terence at tumango. Ngayong sinabi mo na, parang totoo na. Dagdag pa, kahit na ang tableta para sa paglilinis ng buto ay maaaring gawing isang tabletang nagpapahaba ng buhay pagkatapos na gawing simple ang mga sangkap. Ang gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins, sa kabilang banda, ay hindi maihahambing. Ang mga epekto ay magkatulad, ngunit ganap na binago ito ni Terence. Kaya nga sinasabi nila na ang mga magagandang bagay ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa pagbebenta. At higit pa, karamihan sa mga taong pumupunta sa ganitong uri ng trade fair ay mga tao mula sa sinaunang mundo. Sa mga sinaunang sekta at mga sinaunang pamilya, hindi nakakagulat na magkaroon ng pangalawang antas na alchemist. Kailangan din nilang bumili ng maraming mga materyales upang maisagawa ang kanilang mga kasanayan. Paliwanag ni Boss Bale. Kaya ganyan. Bakit hindi mo na lang sabihin na isa itong ancient level trade fair? Mapait na ngumiti si Terence, madali itong intindihin, pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mga refiner sa Ice Palace. Hehe, akala ko hindi ka pamilyar sa sinaunang panahon. Tumawa si Boss Bale. Magkatabing naglakad silang dalawa papasok sa opisina ni Boss Bale, at katulad ng dati. Ibinigay ni Boss Bale kay Terence ang isang stack ng mga dokumento, walang sinabi pa. Salamat, Mr. Bale. I'll take my leave now. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon, ngunit nagdadalawang isip siya, dapat ba niyang ibalik ang pabor at ipakita kay Boss Bale ang mga personal na tala na nakuha niya mula sa puntod ni Liju. Pagkatapos ng lahat, si Boss Bale ay estudyante ni Zhang Liju, at hindi labag sa mga patakaran para kay Terence na ipakita sa kanya ang kanyang mga personal na tala. Sa madaling salita, ipinapakita lang ni Terence kay Boss Bale kung ano ang pag-aari niya. Sige, pwede ka nang umalis. Tumango si Boss Bale at sinabing, dalhin mo si Jenny sa bahay ko kapag libre ka. Kung may problema, pwede mo siyang hilingin na hanapin ako. Sige, sabi niya. Alam ni Terence na tinanggap ni Boss Bale si Jenny bilang kanyang estudyante. Nakita ka ni Terence na Pancho habang naglalakad siya palabas ng opisina ni Boss Bale. Nakatayo siya sa dulo ng koridor, kunwari nagbabasa ng dyaryo. Ngumiti siya at binati si Terence nang makita niya ito. Ha, hindi ba ito si Terence? Ano, may magandang naibigay na naman ba sa'yo si Teacher Bai? Oo, pero ayokong makipagpalat sa'yo. Sige, lumipat, direktang sabi ni Terence. Ga! Hindi inaasahan ni Pancho na napakadirekta ni Terence sa pagkakataong ito, hindi tulad ng naunang 2 beses. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig niya ang mga salita ni Boss Bale at tiwala siya sa impormasyon ni Terence. Nakita rin niya na si Terence ay hindi naglaro ng husto para makuha sa pagkakataong ito, ngunit direkta at tiyak na inamin na ito ay magandang materyal at tumangging makipagkalakalan, na nagpatunay sa kanyang punto. Sandali lang. Mabilis na pinigilan ni Pancho si Terence. Sige, Terence, dahil napakadirekta mo, hindi ako magpapatalo. Alam kong hawak mo ang personal na tala ni Boss Bale, tama ba? So paano kung ako nga? Malamig na sinabi ni Terence, ayokong ibigay ito sa iyo sa pagkakataong ito.
Inaamin ko na sinubukan kitang lokohin sa huling 2 beses, ngunit sa pagkakataong ito, ayoko nang makipagpalit sa iyo. Kaya sumuko ka na at huwag ka nang magsalita. Huwag. Sabi ni Pancho, Terence, huwag kang maging ganap. Lahat ay may halaga. Tinanggihan mo ako dahil sa tingin mo ay hindi ako makakapagalok sa iyo ng presyo na magpapagalaw sa iyo, ngunit masasabi ko sa iyo na kaya ko. Kaya mo. Umiling si Terence, sa tingin ko ay hindi mo ito magagawa, at ayokong makipagpalit sa iyo. Kung ayaw mong mabugbog, umalis ka na. Ayokong makipag-away dito kay Mr. Bale. Ito. Hindi inaasahan ni Pancho na magiging matigas ang ulo ni Terence. Tila desidido si Terence na huwag na siyang kausapin. Nagsimula siyang magpanik. Ito ay talagang magandang item, at ayaw niyang makaligtaan ito. Nakagawa na siya ng 2 pagkakamali, at alam niyang may magandang bagay si Terence sa pagkakataong ito, ngunit ayaw ni Terence na makipagpalitan sa kanya. Kailangan ko pang kumain. Lumibot si Terence sa kanang nakapulupot na tiger at humakbang pasulong. Terence, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Hindi ba tungkol sa bargain ang deal? Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong inaabangan, sabi ni Pancho. Kailangan mo man lang akong bigyan ng pagkakataon, di ba? Oh, ayos lang. Gusto ko ng Chi Amasing Pills. Meron ka ba? Tanong ni Terence. Chi Amasing Pill. Natigilan ang kanang Pancho at naging itim ang mukha. Saan niya nakuha ang bagay na ito? Ang Chi Gathering Pill ay isang 3rd grade pill. Hindi lamang ang mga sangkap na kinakailangan upang gawin itong bihira, ngunit napakahirap din itong gawin. Kahit na ang Sky Elixir sect ay maaaring gawin ito, hindi nila ito gagawin ng walang dahilan. Sa isang banda, ang tableta sa ikatlong baitang ay hindi isang bagay na maaaring gawin anumang oras. Maging ang matandang ninuno ng Sky Elixir sect ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago gumawa ng pangatlong grado na tableta, at kung ito ay nagkakahalaga ng pag-concoct o hindi. Dahil, hindi mahalaga kung ito ay matagumpay o hindi, ang pag-concoct ng isang 3rd grade pill ay mangangailangan ng maraming pisikal at zen chi, at aabutin ng halos kalahating taon o kahit 1 taon upang mabawi. Sa panahong ito, hindi siya maaaring gumawa ng anumang iba pang mga table tasks. At kaya, kahit na ang isang 3rd rank elixir ay maaaring magbenta ng maraming pera, ang elder ng Sky Elixir sect ay hindi makakarating maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Halimbawa, ang Fire Sun Pill na ginawa niya para kay Harry ay isang halimbawa. Wala siyang ibang pagpipilian. Tulad ng para sa Rango 3 na mga table tasks na ibinigay sa mga nanalo bilang mga gantimpala, ang ilan sa mga ito ay naipon ng Sky Elixir sect sa mga henerasyon, ang ilan ay ibinigay mula sa ibang mga lugar, at ang ilan ay natagpuan sa mga sinaunang guho. Napakakaunti sa mga ito ay ginawa ng mga lumang ninuno ng Sky Elixir sect. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto ni Althea na pinuhin ang isang pangatlong gradong medicinal pill, ngunit nakiusap na ito ay magtagumpay. Terence, hindi mo lang ba siya pinapahirapan? Alam kong imposible, kahit ang Sky Elixir sect ay wala, pati ang pamilya ko. Mapait na ngumiti si Pancho habang hinahabol niya si Terence. Okay lang kung wala kang kailangan sa ngayon, maliban sa Chi Gathering Pill para makapasok sa Sky Class. Kung gagawin mo, isasaalang-alang ko ito. Kung hindi mo gagawin, hindi bale, sabi ni Terence. Hindi, pag-usapan natin ang ibang bagay, okay. Ang puso ni Pancho ay nanigas nang marinig niya na si Terence ay malapit nang makapasok sa Sky Class. Nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga. Earth Class Mid-Phase Peak ka lang ngayon, at nagagawa mo ng patayin ang Sky Class Early Phase at Sky Class Early Phase Peak sa ilang segundo. Ano ang silbi ng pagpasok mo sa Sky Class? Siya ba ay hindi magagapi sa ilalim ng makalangit na daw? Ngunit iyon ay isang pag-iisip lamang. Ang pinakagusto niya ngayon ay ang material sa mga kamay ni Terence. Kailangan niyang makuha ito kahit anong mangyari. Papatayin kita. Lumingon si Terence para tumingin sa kanya. Medyo nabaluktot ang mukha ni Pancho. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit hindi sumunod. Ano ang gagawin? Pagkaalis ni Terence, kumunat ang noo niya at nagsimulang mag-isip. 2,555.
Gayunpaman, hindi siya makaisip ng magandang ideya pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon. Kaya, tinawag niya si Goldie, Purple na buhok, at Polong. Pumunta silang apat sa private room ng isang restaurant. Gustong hanapin sila ng Coiling Tiger para talakayin ang pinakabagong diskarte. Pagkatapos ng lahat, mayroong lakas sa mga numero. Young Master, ikaw, nakita kitang umalis kasama si Terence. Ayos na ba ang lahat? Nag-aalalang tanong ni Polong. I'm fine. Right, Coiling Tiger shook his head. Bilang estudyante ni Boss Bale, si Terence ay naglakas loob lang na bantayin ako, wala siyang lakas ng loob na gawin sa akin. Tumango si Polong. Dati siyang estudyante ni Boss Bale, kaya natural na alam niya ang panuntunang ito. Ang puot at pagtutol ni Boss Bale sa mga away sa pagitan ng mga estudyante ay umabot na sa hindi maintindihang antas, at hindi niya kayang tiisin ang anumang alitan sa pagitan ng mga estudyante. Ang sino mang lumabag sa mga patakaran ay masisipa sa labas ng paaralan. Then young master, you called us here for something, right? Tanong ng lalaking dilaw ang buhok. Hindi niya akalain na iimbitahan ni Pancho ang lahat para sa isang pagkain kung wala siyang gagawin. Parehong mababa ang profile ni na Pancho at Polong sa mga araw na ito. Bihira silang lumabas ng gate ng school pagdating sa school, at kadalasan sa kantin ng school sila nag-lunch. May something talaga. Tumango si Pancho, binigyan ni Boss Bale si Terence ng ilang impormasyon ng refiner. Gusto kong ipagpalit ito sa kanya, ngunit hindi binigay ni Terence sa pagkakataong ito. Kahit anong sabihin ko, hindi siya papayag. Sinabi niya na gusto niya ang chi gathering pill at hindi niya ipagpapalit kung wala ito. Hindi mo ba sinasadyang pahirapan ako? Young master, ikaw, sigurado ka ba na ang impormasyon ay magandang impormasyon? Alam ng lalaking may dilaw na buhok na ang right-coiled tiger ay nakaranas ng ilang pagkatalo noon, kaya gusto niyang paalalahanan ang right-coiled tiger na mag-ingat at huwag mahulog dito. I'm very sure this time. Sa pagkakataong ito, si Boss Bale mismo ang nagsabi, sabi ni Pancho. Ang impormasyong ito ay ibinigay sa kanya ng kanyang amo, at inamin din ito ni Terence. Oh! Baka si Terence ang naglalaro ng hard to get. Hindi ba't ilang beses na niyang nilero ang trick na ito? Tanong ng lalaking may purple na buhok. Akala ko rin, si Terence ay maaaring naglalaro ng husto, ngunit sinabi niya na gusto niya ang chi gathering pill mula sa akin, kaya sa tingin ko ay malamang na hindi ito ang kaso. Ang kanang nakapulupot na tigre ay umiling at tinanggihan ang mungkahing ito. I see. Saglit na nag-alinlangan ang lalaking may purple na buhok at tumango, tama ka. Kung gusto niyang maglaro ng husto, hindi niya sana sinabi iyon ng ganoon katatag. Oo, sakit talaga sa ulo. Kang bro, doktor ka at napakatalino mo. May magandang suggestion ka ba? Ang kanang Pancho ay lumingon kay Polong. Ang mungkahi ko. Nag-isip sandali si Polong. Tuwang-tuwa siya sa pambabula ng kanang kamay na tigre, siya ang pinaka-edukado sa kanilang lahat. Pakiramdam ko ay dapat kang magsimula sa Jenny. Oh, Jenny. Bahagyang natigilan si Pancho matapos itong marinig. Tapos, nagningning ang mata niya nang may naisip siya. Ang kaldero at mga materyales na ibinigay niya kay Terence noon ay ibinigay lahat kay Jenny, na nangangahulugang si Jenny ang pinakakinabangang benepisyaryo. Dahil ayaw ni Terence na ipagpalit, pupuntahan na lang niya si Jenny. Mabibigay niya kay Jenny ang anumang kailangan niya, at tiyak na makukuha niya ito para sa kanya. Kailangang aminin ng isa na ang ideya ni Polong ay isang magandang ideya, maaari nitong ibalik ang mga bagay-bagay. Pero iminumungkahi ko na huwag mo siyang tanungin ng diretso. Maaari mong suriin at hulaan kung ano ang higit na kailangan ni Jenny ngayon. Kunin mo ito at pumunta sa tabi niya para magpakitang gilas. Magsabi ka ng ilang mga pang-uudyok na salita. Mas mainam kung gusto muna ni Jenny. Sa ganoong paraan, magkakaroon ka ng inisyatiba at mas madaling makipag-ayos. Kung hindi, kung hihingi ka lang ng halaga kay Jenny, baka magalit ka sa isang Jenny. Paalala ni Polong. Tama si Kuya Kang, doktor ka naman, nakaisip ka ng solusyon sa maikling panahon. Tumango ang kanang nakapulupot na tigre at tuwang-tuwa.
Sige, magbabakasyon ako mamayang hapon at babalik ako sa tagong pamilya mo. Pagkatapos, pag-uusapan namin ni Tito at Lolo kung ano ang higit na kailangan ni Jenny sa yugtong ito. Kukuha ako ng ipapakita sa kanyang harapan. Nagdesisyon si Right Pancho at pumunta kay Boss Bale para humingi ng leave. Hindi siya nang ahas na umalis nang hindi humihingi muli ng leave. Muntik na siyang punahin sa huling pagkakataon. Si Terence, sa kabilang banda, ay hinanap si Jenny kasama ang mga materyales na ibinigay sa kanya ni Boss Bale. Pumunta siya sa pwesto ni Boss Bale, kaya hindi kumain ang dalawang babae sa kantin. Bumili sila ng 3 lunchbox at bumalik sa silid-aralan, naghihintay kay Terence. Terence, sinabi ko kay Cheryl at Yasi na pupunta kayo sa opisina ni MS Bale. Nakabili na kami ng pagkain, kaya hindi na kami pupunta sa kantin. Sabi ni Melissa nang makita niyang pumasok si Terence. Okay. Di muna kayo kumain. Tiningnan ni Terence ang 3 lunchbox sa mesa, wala ni isa sa kanila ang nahawakan. Hindi ako nagmamadali. Hinihintay lang kita. Sabi ni Melissa. Kung ganoon ay kumain na tayo. Lumapit si Terence at inabot ang mga dokumento kay Jenny. Jenny, tingnan mo ang mga dokumentong ito habang kumakain ka. Naiwan sila ng amo ni Mr. Bale. Tingnan mo kung may matututunan ka sa kanila. Sige, sabi niya. Kinuha ni Jenny ang impormasyon at nagsimulang magbasa. Natapos na silang 3 sa kanilang tanghalian, at natapos din ni Jenny ang pagtingin sa impormasyon. Umiling siya kay Terence. Terence bro, ang impormasyong ito ay nasa ibinigay mo sa akin, at mas kumpleto ang sa iyo. Maliit na bahagi lamang ito, at hindi ito kumpleto. Bagamat may mga lugar na napunan, halatang ibang-iba ito sa ibinigay mo sa akin. Oh! Sa madaling salita, ang impormasyong ito ay hindi gaanong kapaki-pakinabang. Tanong ni Terence. Hindi ito masyadong malaki, matapat na sabi ni Jenny. Sige, nakuha ko na. Tumango si Terence. Kung tatanungin mo siya, sabihin mo lang na ang impormasyong ito ay napakahusay at lubhang kapaki-pakinabang. Kung tatanungin niya kung ano ang gusto mo bilang kapalit, huwag kang magsalita ng anuman. Ililista niya ang mga kondisyon, at tatahimik ka o tatanungin ako. Naiintindihan ni Jenny. Tumango si Jenny. Nagmamadali kang bumalik si Pancho sa tagong pamilya mo at nagkulong sa isang lihim na silid kasama ang kanyang tiyuhin na ikaw Sebastian at matandang master mo. Nagsagawa siya ng family meeting kasama ang Hidden You family. Coiling Tiger, sinasabi mo na ang impormasyong ibinigay ni Boss Bale kay Terence sa pagkakataong ito ay galing sa kanyang amo. Tanong ni Sebastian. Tama, Tito. Tiyak na totoo ito sa pagkakataong ito si Boss Bale ang nagsabi nito mismo, narinig ko ito ng malinaw, at inamin din ito ni Terence. Dahil doon, sinabi niya sa kanyang tiyuhin at lolo ang tungkol sa pagtanggi ni Terence. 2,556. Ayon sa sinabi mo, baka maganda talaga yan. Ano sa tingin mo, ama? Tumango si Sebastian at nagtanong. Bueno, kung payag si Terence na mag-trade, maaari nating hayaan ang Coiling Tiger na tingnan at kuhanan ng litrato ang unang pahina at ibalik ito sa pamilya. Ako mismo ang magsusuri at tingnan kung mahalaga ito o hindi. Old Master, sinabi mo, kung ito ay napakahalaga, pagkatapos ay dapat nating makuha ito sa lahat ng mga gastos. Hindi mahalaga kung magkano ang dapat nating bayaran. Kung dispensable, may ibibigay lang kami sa kanya. Kung gusto ni Terence, magpapalit tayo. Kung hindi ito katumbas ng halaga, pagkatapos ay kalimutan ito. Oo naman, pero Terence. Pwede ko ba siyang makita? Nag-aalangan na tanong ni Pancho. Ito. Depende sa kakayahan mo. Old Master, you said, Coiling Tiger, this is also an experience for you. If you do well, I'm ready to support you to become the first elder of the family. Kung hindi mo magawang mabuti ang maliit na bagay na ito, paano ka magiging dakilang elder? Nagulat si Pancho at gulat na napatingin sa kanyang lolo.
Hindi niya inaasahan na talagang susuportahan siya ng kanyang lolo para maging great elder ng pamilya. Iyon ay isang pag-iral na pangalawa lamang sa ulo ng pamilya. Bagamat wala siyang pakialam sa mga gawain ng pamilya at nakatuon sa alchemy, maging ang ulo ng pamilya ay kailangang maging magalang. Sa kasalukuyan, ang dakilang elder ng Hidden Yu family ay ang nakababatang kapatid ng kanyang lolo, na ikaw din ang pangalawang lolo ni Pancho. Isa siyang second grade alchemist, at maging ang kanyang lolo ay kailangang maging magalang kapag nakita siya. Yumuko at lumuhad pa ang kanyang tiyuhin, kaya hindi man lang siya nakita ni Pancho. Medyo nag-iba din yung ekspresyon ni Sebastian. Ang kanyang pangalawang lolo ay walang kasal sa kanyang buhay, kaya natural na wala siyang anak. Sa makatuwid, ang posisyon ng dakilang nakatatanda ay nakatadhana na mapili mula sa linya ng kanyang lolo. Si Sebastian ang tagapagmana ng ulo ng pamilya, at ang kanyang anak ay sinanay din bilang padre de pamilya ng pamilya mo. Napakahalaga din ang posisyon ng dakilang elder, ngunit hindi inaasahan ni Sebastian na susanayin ka ng kanyang ama si Pancho bilang tagapagmana. Noong una, naisip mo na si Sebastian na sapat na para kang Pancho na maging isang ordinaryong elder. Hindi niya inaasahan na siya ang magiging dakilang elder ng angkan. Gayunpaman, kung talagang nakakuha ka ng Pancho ng isang bagay na makikinabang sa bahay mo, inaasahan na siya ang maging kahalili ng unang elder. Lalo na't may mabuting pakikitungo siya kay Polong, kung si Harry ay naging isang elder ng Sky Elixir Sect, kung gayon ikaw Pancho ay hindi lamang magiging unang elder, maaari pa siyang maging young master. Sa pag-iisip nito, nagpasya kang si Sebastian na hayaan kang Pancho na maupo ng matatag sa posisyon ng dakilang elder at hindi pag-iimbutan ang posisyon ng young master. Kaya naman, mabilis siyang tumango at sinabing, oo, nakapulupot na tigre, kailangan mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Kung maaari kang maging dakilang elder, mas matutulungan mo ang iyong kapatid, ikaw si Panlong, sa hinaharap. Dalawa kayong magkakapatid na magdadala sa inyong pamilya sa kaluwalhatian. Magsisikap ako. Sa ngayon, ikaw Pancho ay walang naisip na palitan siya. Ang posisyon ng dakilang elder ay nakapagpasaya sa kanya. Hindi pa siya ambisyosong tao. Lolo, ano sa palagay mo ang pag-inom ko ng grade 2 medicinal cauldron? Kung si Jenny ay mag-aaral ng pill refining, itong grade 2 medicinal cauldron ay magiging consumable item at madaling masira. Ayos lang. Kung hindi ka sanay na alchemist, madaling makabasag ng medicinal cauldron. Maaari ka ring kumuha ng second grade medicinal cauldron. Gayunpaman, natatakot ako na ang isang solong second grade medicinal cauldron ay hindi masyadong kaakit-akit, tama? Old Master sabi mo. Well. Ngunit wala kaming dagdag na grade 3 medicinal cauldron sa bahay. Grade 2 medicinal cauldrons lang ang mayroon kami sa ngayon. Sabi ni Pancho. Totoo na wala kaming anumang tier 3 cauldrons, ngunit mayroon kaming ilan sa mga materyales. Tingnan kung maaari mong linlangin sina Terence at Jenny na ibigay sa kanila ang ilan sa mga materyales para makagawa sila ng sarili nilang tier 3 cauldrons. Tanong ni Old Master pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Ayos lang. Kinurot ni Right Pancho ang baba niya at tumango. Nalinlang niya noon si Terence at ipinagpalit ang isang basag na kaldero para sa isang kayamanan. Hindi niya alam kung mahuhulog si Terence dito sa pagkakataong ito. Upang kumilos na parang totoo, maaari mo siyang bigyan ng ilang refining materials para sa isang grade 3 na tableta. Sa ganitong paraan, hindi siya maghahinala na ang isang grade 3 medicinal cauldron ay hindi kailanman mapeke. Paalala ni Sebastian. Tama ka, susubukan ko kung gayon. Kukunin ko ang lahat ng mga bagay na ito at ibibigay ito kay Terence at kay Jenny isa-isa, tingnan natin kung matutokso sila. Tumango si Pancho at sinabing. Nasa paaralan si Terence nang makatanggap siya ng tawag mula sa orphanage, ngunit hindi ito mula kay Akira. Si Kent iyon. Terence bro, may problema si Akira. Sabi ni Kent. Oh, problema. Anong klaseng gulo? Sumikip ang puso ni Terence habang nagtanong. It's not a big problem. It's just that Akira sis can't exchange the Switzerland francs you gave her, Kent said.
Akira sis has been running around for the past few days, but she didn't find the right channel. The black market's processing fee is too high, and it's making her so angry. Tungkol dito, sinampal ni Terence ang kanyang ulo bilang napagtanto. Ibinigay niya ang buong tumpok ng Switzerland francs kay Akira, ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa isang problema. Kung ipinagpalit ni Akira ang mga Swiss franc na ito sa pamamagitan ng tamang mga channel, ito ay magiging mahirap. Napakalaki ng pera niya, at hindi niya masabi kung saan nanggaling ang pera, hindi siya nagpunta kay Fatty Boy. Hindi, sabi ng kumpanya ni President Lay pag-uusapan nila ang isang malaking business deal, kaya nasa ibang bansa siya. Sabi ni Ken. Nag-abroad si Fatty Boy. Napakurap si Terence. Matagal na siyang hindi kasali sa negosyo ng kumpanya, at hindi niya alam kung paano ito nangyayari. Pero sa sinabi ni Ken, parang maganda ang takbo ng kumpanya, at pinalawak pa nila ang kanilang negosyo sa ibang bansa, kung ganoon, pupunta ako doon ng personal mamaya. Gusto ni Terence na humingi ng tulong si Akira kay Pablo, maaaring hindi magawa ng ibang tao ang pagpapalitan ng foreign currency, ngunit si Pablo ay isang higanteng lokal na negosyo, at mayroon siyang magandang relasyon sa bangko. Pero naalala niya na hindi close sina Akira at Pablo, at gusto niyang puntahan sina Aliyah at Lorilyn. Matagal-tagal na rin noong hindi niya nakita ang mga ito, at iniisip niya kung kumusta na sila. Mula sa katotohanang hindi siya hinanap ni Aliyah noong siya ay may problema, naramdaman ni Terence na wala na siyang pakialam sa mga babae. Nagpasya siyang puntahan ito sa kanyang sarili. Okay lang. Tuwang-tuwa si Kent nang marinig na darating si Terence. Nakahinga siya ng maluwag matapos malaman na si Terence ay isang lalaking magnanakaw. Alam niyang magiging masaya si Akira sis habang buhay. Ngunit sa ilang kadahilanan, ayaw ibunyag ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan, kaya wala siyang magagawa tungkol dito. 2,557. Humingi ng paalam si Terence kay Boss Bale sa hapon at nagmaneho papuntang Starfield. Sa sandaling iyon, ikaw Pancho ay bumalik sa paaralan mula sa hidden house na may dalang magagandang bagay. Ang kanyang sasakyan ay dumaan kay Terence, ngunit ang tigre ay hindi magaling sa pagmamasid at hindi niya ito napansin. Nakita naman ni Terence ang tiger sa loob ng sports car. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Inisip ni Terence kung pupunta ba siya para bigyan siya at si Jenny ng magandang bagay. Si Terence ang pinaka nakakaunawa sa right-called tiger. Bumalik si Pancho sa klase at tumingin sa upuan ni Terence, ngunit wala siyang nahuli. Nasaan si Terence? Natigilan si Pancho at nagtanong. Young Master Yo, balita ko may gagawin daw siya sa hapon kaya nag-leave of absence siya. Ang lilang buhok ay hindi bumalik sa tamang coiling tiger. Siya ay nananatili sa paaralan. Nag-leave siya. F***. Pakiramdam ni Pancho ay sumuntok siya ng bulak, ipapakita na lang niya ang lahat ng mga bagay na dinala niya, ngunit umalis si Terence. Ngunit naisip niya ito, ang pag-alis ni Terence ay hindi isang malaking bagay. Gusto niyang magpakitang gilas kay Jenny, at magiging mas madali kung wala si Terence. Hindi dapat kasing tuso si Jenny gaya ni Terence, kaya dapat mas madali siyang linlangan, di ba? Sa pag-iisip nito, kinuha ni Pancho ang grade 2 medicinal cauldron mula sa kanyang bag at naglakad patungo sa Jenny. Umupo siya sa tabi niya. Kasalukuyang pinag-aaralan ni Jenny ang mga personal na tala na ibinigay sa kanya ni Terence mula sa amo ni Boss Bale. Bagamat karamihan sa nilalaman ay lumabas sa mga tala ng alchemy na ibinalik ni Terence mula sa libingan, si Jenny ay walang ibang gagawin ngayon, kaya nagsimula siyang magbasa mula sa simula. Nang makita kang lumakad si Pancho, mabilis na iniligpit ni Jenny ang mga personal na tala ng alchemist. Pagkatapos, kinuha niya ang isang medikal na libro mula sa paaralan at nagsimulang magbasa. Inilibot ni Pancho ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging alerto si Jenny. Itinago niya ang impormasyon sa sandaling lumakad siya, na ginawa kang Pancho na galit at walang magawa. Jenny, napakasipag mo. Nag-aaral ka noong lunch break mo. Tanong ni Pancho habang pinahihit ang medicinal cauldron sa kanyang kamay. Oo, Jenny.
mag-aral kang mabuti at tulungan mo si Terence bro sa hinaharap. Sumagot si Jenny nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Path. F***sake. Tama, naramdaman ni Pancho ang labis na pagkakamali matapos marinig ang mga salita ni Jenny. Ano ang maganda kay Terence? Bakit naging loyal ang mga babaeng ito sa kanya? Ano bang problema mo? Itinaas ni Jenny ang kanyang ulo at kakaibang tumingin sa pulang mukha na kanang nakapulupot na tiger. Okay lang ako. Ang right coiling tiger ay tumawa ng tuyo. Jenny, ano ang tinitingnan mo kanina? Pwede ko bang tingnan? Hindi, tiyak na pagtanggi ni Jenny. This. Don't. Hindi ba laging sinasabi ni Mr. Bai na dapat magtulungan ang mga estudyante? Gusto kong makita ang impormasyon sa iyong mga kamay. You should let me see it, right? Tamang sinabi ni Pancho sa pangalan ni Boss Bale. Ang pagtulong sa isa't isa ay hindi pagpilit sa mga tao na gumawa ng mga bagay na labag sa kanilang kalooban. Kung hihilingin kong maghubad ka sa silid-aralan, papayag ka ba? Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Jenny habang nagsasalita siya. Tama, hindi nakaimik si Pancho. Kung gusto mong tulungan kita sa anumang bagay na may kinalaman sa pag-aaral mo, natural na matutulungan kita. Halimbawa, pwede kitang pahiram ng textbook para tingnan. Sabi ni Jenny. Ito. Tapos kalimutan mo na, meron din ako. Tamang Pancho ay medyo nalilito. Ang Jenny na ito ay karaniwang mukhang tanga, ngunit bakit ang kanyang utak ay umikot ng napakabilis? Hindi siya mukhang madaling linlangan, malamang sinusubukan lang ng babaeng ito na magpakyut sa harap ni Terence, katulad ni Yasi. Mukhang mahirap siyang linlangan. Tumango si Jenny at hindi siya pinansin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa ng textbook na nasa harapan niya. Ikaw Pancho ay medyo nanlumo. Upang maakit ang atensyon ni Jenny, sinimulan niyang laruin ang grade 2 medicinal cauldron sa kanyang kamay. 3 bilog sa kaliwa, 3 bilog sa kanan. Ito ay isang madaling gawain para sa isang alchemist sa iyong antas ng Pancho. Ito ay mas madali kaysa sa pagganap ng akrobatika sa isang circo. Whoosh! 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 Mabilis na umikot ang grade 2 medicinal cauldron sa kanang nakapulupot na kamay ni Tiger, na lumilikha ng lahat ng uri ng mahihirap na pattern. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang oras ng paglalaro, ang mga tingin ng lahat ng mga estudyante sa klase ay naaakit sa kanya. Karamihan sa kanila ay naiinggit at nabigla. Hindi nila inaasahan na ang Pancho ay talagang maglaro ng napakahusay. Cauldron. Si Jenny lamang ang patuloy na hindi pinansin at tahimik na binasa ang aklat-aralin sa kanyang harapan. Gusto ni Pancho na akitin ang atensyon ni Jenny, ngunit hindi man lang siya nilinga ni Jenny. Kahit na ang iba ay nagulat sa kamatayan, ito ay walang kinalaman sa iyo Pancho. Ikaw Pancho ay walang magawa at maaari lamang ilagay ang medicinal cauldron sa mesa. Siya ay umubo ng 2 beses at sinabi kay Jenny, Jenny, ginamit mo ba ang grade 2 medicinal cauldron na ipinalit ko sa iyo noong nakaraan? Nako, nagamit ko na. Medyo maganda. Salamat. Walang pakialam na sagot ni Jenny. Itong grade 2 medicinal cauldron, para sa isang baguhan, ay napakadaling masira. Kapag nagsasanay, kung hindi mo makontrol ang temperatura at apoy, baka sumabog ito habang pinipino mo. Hindi naman sira ang medicinal cauldron mo diba? Right, tanong ni Pancho. Hindi ito sira, ito ay medyo matibay. Sabi ni Jenny nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Nako. Saka hindi naman nasira. Actually, maghanda ka rin ng panibagong medicinal cauldron kung sakali. Kung pumutok, may kapalit ka rin. Sabi mo Pancho. Ibig mong sabihin bibigyan mo ako ng isa pa. Sa wakas ay itinaas ni Jenny ang kanyang ulo at nagtanong habang nakatingin sa grade 2 medicinal cauldron na inilagay ng right coiling tiger sa mesa. Ito. Syempre hindi ko maibibigay sa'yo ng libre, pero pwede tayong magpalit. Tuwang-tuwa si Pancho nang makitang sa wakas ay naakit si Jenny sa pangunahing paksa. Then forget it. Hindi pa sira ang akin, kaya hindi ko napapalitan.
Muling ibinaba ni Jenny ang kanyang ulo, ginawang gusto ni Pancho na umiyak ngunit walang luhang lumabas. Wala siyang init ng ulo. Ito. Actually, wala ka namang babayaran. Bakit hindi mo ako bigyan ng kopya ng impormasyon na kababasa mo lang? Itong grade 2 medicinal cauldron na ang magiging pag-aari mo. How about it? Itinaas ni Pancho ang grade 2 medicinal cauldron sa kanyang kamay at tinukso, ito ay pangalawang grade medicinal cauldron. Hindi kita binibigyan ng kopya. Direktang sabi ni Jenny. Napagtanto ni Right Pancho na walang kabuluhan ang sinabi niya. Walang kabuluhan din ang kanyang mayamang ekspresyon. Walang anumang intensyon si Jenny na pag nasaan itong grade 2 medicinal cauldron. Paano ito? Right Pancho asked after some thought. Tell me what you need. What do you want? Anong gusto mo? Saglit na nag-isip si Jenny at sinabing, mayroon na akong grade 2 medicinal cauldron. Wala kang gaanong gamit para dito. Backup lang ito. Kung may grade 3 medicinal cauldron ka, maaari mo itong ibigay sa akin. 2,558. Isang grade 3 medicinal cauldron. Tamang nakapulupot na tigre na isip sa sarili, gaya ng inaasahan, narito na. Maaari mo bang pinuhin ang isang third grade na tableta? Gusto mo ng third grade medicinal cauldron. Gayunpaman, naiisip lamang niya ito sa kanyang puso at natural na hindi ito masabi ng malakas. Kung sinabi niya ito ng malakas, hindi ba niya mababaliw si Jenny? Sa oras na iyon, tiyak na hindi siya ipagpapalit ni Jenny. Alam mo rin na ang pangatlong grado na kaldero ng gamot ay napakahalaga. Ang aming Hidden You family ay walang masyadong stock. At saka, wala kami ngayon. Ang susunod na batch ay hindi pa napik, kaya. Then we'll talk after you done forging. Si Jenny ay hindi isang tanga, nalaman niya ang pagkakaiba ng una, pangalawa, at ikatlong baitang kaldero mula sa impormasyon ni Terence. Hanggat ang isang third grade refiner ay nakakagawa ng una at ikalawang grade cauldrons, maaari silang gawin sa isang refinement fire. Walang proseso ng forging. Gayunpaman, iba ang grade 3 medicinal cauldrons. Tanging isang manghuhuwad ng sandata lamang ang makakapaghagi sa kanila, at sa panahong ito, ang mga manghuhuwad ng armas ay nawala ng walang bakas. Sa makatuwid, sa teorya, imposibleng mag-cast ng grade 3 medicinal cauldrons. Ang kasalukuyang grade 3 medicinal cauldrons ay ipinasa lahat mula sa nakaraan. Sa katunayan, posible para sa isang grade 1 o 2 medicinal cauldron na madaling masira. Pagkatapos ng lahat, ito ay gawa ng isang alchemist. Walang proseso ng forging, kaya makatwirang maging hindi matatag ito. Gayunpaman, ang isang grade 3 medicinal cauldron ay karaniwang hindi nasira. Hanggat hindi ito ginagamit upang pinuhin ang anumang mga tabletang panggamot na lumalaban sa langit, hindi ito masisira kung gagamitin ito upang pinuhin ang isang grade 3 medicinal cauldron upang pinuhin ang isang grade 4 medicinal pill. Kung ano ang sinabi mo, Pancho, tungkol sa susunod na batch na hindi nagagawa, ito ay ganap na kalokohan. Gayunpaman, hindi siya inilantad ni Jenny. Ayaw niyang makita ng tama si Tiger kung gaano niya alam ang tungkol sa alchemy. Yan. Tatagal yan. Paano ito? Wala akong third grade cauldron dito, ngunit mayroon akong ilang materyales para dito. Paano kung bibigyan kita ng ilang mga materyales at hayaan mo si Terence na pekain ito? Mabilis mong sabi ni Pancho. Tumango si Jenny at sinabing, libre. Hindi naman, kailangan ko lang ng kopya ng mga materyales na binigay ni Terence sa iyo. Sabi mo, Pancho. Hindi. Ayoko. Matigas na sabi ni Jenny. Tamang iiyak na si Pancho. Napakaraming oras at pagsisikap ang nasayang niya. Sa huli, ibinalik ng mga salita ni Jenny ang lahat sa simula. Kung gayon, paano ako makakakuha ng kopya? Sabihin mo lang. Ano pang magagandang bagay ang mayroon ka? Sabihin mo lang sa akin. Ibinalik ni Jenny ang paksang ito sa right coiling tiger. Ito. Nag-alinlangan si Right Pancho at sinabing, sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo.
Maaari kitang bigyan ng pangalawang baitang kaldero, pangatlong baitang mga materyales para sa pagpapanday ng kaldero, at ilang pangatlong baitang na panggamot na mga materyales sa tableta. Sapat na ba ang mga ito? Yun lang. Tanong ni Jenny. Oo, hindi pa ba ito sapat? Inihayag ni Pancho ang lahat ng kanyang trump card ng sabay-sabay at medyo nasaraan ang loob. I don't know. I'll ask Terence bro for you pagbalik niya. Sabi ni Jenny. Ano? Kailangan mo pang tanungin si Terence. Na-thunderstruck si Pancho nang marinig niya ang mga salita ni Jenny. Pagod na pagod siya kaya nasunog siya sa labas at malambot sa loob. Akala niya ay madaya niya si Jenny, ngunit kailangan pa rin niyang tanungin si Terence sa huli. Oo, si Terence bro, kung gusto mong gumawa ng kopya, tanungin mo siya. Sinabi ni Jenny nang walang katotohanan. Hindi ba nasa kamay mo na ang impormasyon? Kung palihim kang gagawa ng kopya para sa akin, makukuha mo ang lahat ng magagandang bagay na ito. Isipin mo, napakagandang deal. Kung ako sa iyo, papayag ako. Ayaw ni Pancho na tanungin muli ni Jenny si Terence at gustong iwasan si Terence. Kung tatanungin niya si Terence at sinabi niyang gusto niya ang Chi Gathering Pill, saan ito makikita ni Pancho? Hindi mangyayari iyon. Hindi magsisinungaling si Jenny. Umiling si Jenny. Napakatigas ng ulo mo. Nagmura si Pancho sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano sa ibabaw. Ang sabi lang niya, sige, kapag bumalik si Terence, maaari mo siyang tanungin kung maganda ang mga bagay na ito. Gusto niyang diretso sa punto at patalsikin si Jenny sa lahat ng mga benepisyo, ayusin ang mga bagay kapag wala si Terence, ngunit tila siya ay naging napaka-idealistic. Ayaw ni Jenny na gumawa ng underground business sa likod ni Terence. Ngumiti si Jenny nang umalis siya. Nalaman na niya ang lahat ng kanyang mga card, at kailangan lang ni Terence na magdagdag ng mga chips sa mga ito pagkatapos niyang bumalik, na iligtas sila sa problema sa pakikipag-ayos. Nagmaneho si Terence sa ampunan ni Starfield, at nalaman na hindi na ito katulad ng dati. Ang mga maliliwanag na gusali ay sunod-sunod na itinayo, at ang mga ulila ay nakatira sa malinis at maluluwag na mga dorm. Mas marami ang mga ulila sa tamang edad na maaaring mag-aral, ngunit nagkaroon ng gulo. Dahil sa pagpapalawak ng bahay ampunan, ang magandang kapaligiran ay umakit ng mas maraming inabandunang mga sanggol, at maraming ospital na hindi alam kung paano haharapin ang mga inabandunang sanggol ay ipinadala sa ampunan ni Akira. Siyempre, kung malusog ang mga inabandunang sanggol na ito, magiging madali itong pangasiwaan. Ang pangunahing problema ay ang karamihan sa mga inabandunang sanggol na ito ay may mga congenital na sakit. Ang kanilang mga gastos sa pamumuhay ay hindi na kailangang sabihin, ngunit ang bayad sa paggamot ay isang astronomical figure. Sa personalidad ni Akira, walang dahilan para tanggihan niya ang pagdating ng mga ulila. Ang lahat ng mga sitwasyong ito ay nagpasan muli ng mabigat na pasanin sa likod ni Akira, na katatapos lang ng hininga. Kung hindi, sa dati niyang ipon at sponsorship ni Fatty Boy, nabigyan niya sana ng magandang buhay ang mga ulila. Pero ngayon, imposible. Parami ng parami ang mga ulila, at kailangan niyang kumuha ng higit pang mga empleyado. Ang mga taong ito ay iba sa mga voluntaryo sa orphanage. Kailangan nilang pakainin ang kanilang mga pamilya, at hindi sila maaaring magtrabaho ng libre. Kinailangang magbayad ng malaking halaga ng pera si Akira, at malapit nang matapos ang buwan, at ang Fatty Boy ay pupunta sa ibang bansa para sa negosyo. Nag-aalala si Akira tungkol sa kung paano siya makakapag-cash ng Switzerland francs. Hindi mo mababayaran ang mga empleyado sa Switzerland francs, tama ba? Akira sis, may naririto para tulungan kang lutisin ang problema mo. Nakita ni Kent ang kotse ni Terence at masayang pumunta para ipaalam kay Akira. May tumulong sa akin. Sino yon? Tumingin si Akira sa excited na si Kent at huminto. Nandito si Terence bro, tiyak na tutulungan kanyang malutas ang problemang ito. Sabi ni Kent. Terence. Anong ginagawa niya dito? Nagbago ang mukha ni Akira. Ken, sinabi mo ba kay Terence ang tungkol sa akin? Kumunat ang noo niya kay Ken. I didn't.
I don't know how he found out. Nabigla si Kent at mabilis na itinanggi. Hindi siya nang ahas na sabihin ang totoo, at hindi niya masabi kay Terence na ang lalaking magnanakaw ay si Terence. 2,550. Kung gayon paano siya napunta rito? Lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Akira. Ibinalik niya ang isang malaking kahon na Switzerland francs mula sa practitioner market, at si Kent at ang Dean lang ang nakakaalam nito. Hindi alam ng ibang staff ng orphanage ang tungkol dito, kaya paano nalaman ni Terence? Maraming channel ng impormasyon si Terence, ngunit bakit niya ito papansinin? Pwede bang? Minsan ay naghinala si Akira na si Terence ay interesado sa kanya, ngunit tinanggihan ni Terence ang hulang ito na naging dahilan upang mas maging kalmado si Akira. Ngunit ano man ang mangyari, hindi pa rin mapalagay si Akira. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay walang gaanong pakikipag-ugnayan sa kanya, at si Terence ay tila hindi isang busybody. Bakit niya siya tutulungan? Ano kaya ang dahilan niya para tumulong sa orphanage? Bukod dito, hindi siya nagligtas ng pagsisikap sa paggawa nito. Nagbigay siya ng maraming pagsisikap at pera. Malamang na namuhunan siya ng maraming pera sa kanyang pharmaceutical company. At hindi man lang siya humingi ng kapalit. Para saan ito? Si Akira ay walang maisip na ibang dahilan para gawin ito ni Terence. Ano ang halaga ng bahay ampunan na ito? Napakaraming tao ang gumagawa ng mabuti, at kahit na si Terence ay gumagawa ng mabuti, hindi na kailangang gawin ito, di ba? Hindi na gumagawa ng mabuting gawa si Terence, ibinibigay niya ang lahat. Ang biglaang pagsulpot ni Terence ay lalong nag-alala sa kanya. Kung hindi siya pinansin ni Terence, paano niya nalaman na kailangan niya ng Switzerland francs? Tila si Terence ay nagbigay pansin sa kanya. Maliban na lang kung may mga taong sumusunod sa kanya si Terence at alam niyang pupunta siya sa mga bangko at sa foreign exchange black market para malaman kung paano makipagpalitan ng foreign currency. Ngunit dahil nandito si Terence, wala siyang dahilan para tanggihan siya. Nandito si Terence para tulungan siya, at anuman ang layunin niya, kung matutulungan talaga siya ni Terence na palitan ang pera, malulutas nito ang isang malaking problema para sa kanya. I don't know. Akira sis, bakit parang namumutla ka? Napangiti ng mapait si Kent sa kanyang puso. Kung alam mo na si Terence bro ang lalaking magnanakaw, nakatakas ka na dito, di ba? Gayunpaman, hindi maaaring makisali si Kent sa ganitong uri ng bagay. Ayos lang. Tere at tingnan natin. Napabuntong hininga si Akira at lumabas ng kwarto kasama si Kent. Pagdating niya sa guest room, nakita ni Akira si Terence na nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa at nakikipag-chat sa Dean. Napangiti ang Dean at pinakanak ang tumango. Tila may magandang impresyon siya kay Terence. Terence, nandito ka. Ang ugali ni Akira ay hindi malamig, ngunit hindi rin ito pala kaibigan. Akira, hindi ba mahirap palitan ang foreign currency na iyon? Tutulungan kitang palitan ito. Diretso sa punto si Terence, kailangan niyang pumunta sa paaralan upang bisitahin sina Aliyah at Lorilyn pagkatapos pumunta dito, kaya wala siyang masyadong oras. Oo, paano mo nalaman na may foreign currency akong ipapalit? Casual na tanong ni Akira. Ako. Sasabihin na sana ni Terence na sinabi ni Kent sa kanya, ngunit nakita niya si Kent na nakatayo sa likod ni Akira at tinitigan si Terence. Huminto si Terence at ngumiti lang ng mapait, ako. Narinig ko ito sa iba. Yung iba. Kumunat ang noo ni Akira, iniisip na kung hindi mo ako papansinin, paano mo malalaman na may pera akong palitan? Sige, huwag na nating pag-usapan to. Tatawag muna ako. Ayaw ibenta ni Terence si Kent at iniba niya ang usapan. Kinuha niya ang phone niya at dinial ang number ni Pablo. Ang mga kilos naman ni Terence ay tila tanda ng pagkakasala. Iniiwas niya ang tanong, kaya naman siguro ay pinapansin niya ito ngunit hindi umaamin. Pakiramdam ni Akira ay walang magawa ano ang dapat niyang gawin. Paano kung huminto si Terence sa pagpopondo sa orphanage kung tinanggihan siya nito? Paano kung hingin pa niya sa kanya ang puhunan na inilagay niya noon? Si Akira ay nahuli sa isang dilema. Alam niya na maaaring may iniisip si Terence tungkol sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik ngayon.
Kung nahulog siya kay Terence, hindi lang ito ang magiging problema niya, maaapektuhan nito ang lahat ng bata sa orphanage. Lahat kaya ng mga bata ay mapupunta sa lansangan. Si Akira ay natakot sa pag-iisip lamang tungkol dito. At kaya, wala siyang choice kundi ang malungkot na tumango, okay, salamat. Hindi napansin ni Terence ang pagbabago sa ekspresyon ni Akira. Naisip niya na nag-aalala siya dahil hindi niya maipagpalit ang pera. Hindi na niya ito masyadong inisip at sinabi kay Pablo, Uncle Pablo, may oras ka ba ngayon? Ngayon. Oo, anong problema, Terence? Tanong ni Pablo. Well, my friend has a sum of Switzerland francs and would like to exchange them, but the amount is a little large. Do you have any way to do that? Tanong ni Terence. Madali lang yan, sunduin mo lang ang kaibigan mo na hanapin ako, pero nasa Starfield ako ngayon, pwede bang sumama ang kaibigan mo? Tanong ni Pablo. Uncle Pablo, nasa Starfield ako, sa orphanage, kita mo. Sabi ni Terence. Sige, paano ba to? Kukunin ko na si Uncle Fredo para hanapin ka, dadalhin ka niya para ipalit. Sabi ni Pablo. Sige, pasensya na sa abala sa iyo, Uncle Pablo. Binaba ni Terence ang tawag at lumingon kay Akira, sige, may matanda sa akin na darating. Makakatulong siya sa paglutas ng problema sa foreign exchange. Oh, tumango si Akira. Bagamat nalutas na ang problema, hindi siya maaaring maging masaya. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan siya ni Terence. Kung hindi niya gusto, ano iyon? Ngunit, kung nahulog si Terence sa kanya, ano ang kanyang gagawin? Ayaw niyang gumawa ng anumang bagay na magpapabaya sa lalaking magnanakaw, at ayaw niyang masira ang ampunan. Ang lahat ng nararamdaman niya ay tunggalian, at wala siyang naramdamang kagalakan sa paglutas ng problema. Akira, anong nangyari? Bakit ka nakasimangot? Anong gulo dyan? Sabihin mo at lulutasin ko ito. Hindi na masyadong inisip ni Terence. Isang beses nga itong binanggit ni Akira, ngunit itinuring ito ni Terence bilang isang biro at hindi ito masyadong inisip. Bukod dito, ang ibang pagkakakilanlan ni Terence ay ang lalaking magnanakaw. Natural, mas magpapakita siya ng malasakit kay Akira. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Akira. Kung mas mabuti ang pagtrato sa kanya ni Terence, mas gusto niyang tulungan siya na malutas ang kanyang mga problema, at mas nararamdaman niyang ginagawa ito ni Terence ng walang dahilan. Malamig niyang sabi, hindi, salamat. Paano mo makakausap si Terence ng ganyan? Kumunat ang noo ng matandang principal. 2,560 po. Ang Dean ay hindi alam ang tungkol sa mga pukana ni Akira at pinagalitan siya matapos makita ang kanyang tono, nandito si Terence para tulungan kaming lutisin ang aming problema, bakit malungkot ang mukha mo? Ako. Hindi ito masabi ni Akira sa harap ni Terence, at ayaw niyang sabihin ito sa Dean. Natatakot siya na mag-alala ang Dean, Terence, ang mga bata sa orphanage at ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong. Kinakatawan ko ang orphanage para pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo. Malinaw na sinabi ni Akira, sa ngalan ng orphanage. Sinasabi niya na nagpasalamat siya sa iyo dahil sa ampunan at ginagawa lang niya ito sa ngalan ng ampunan. Imposibleng personal siyang magpasalamat sa iyo. Naisip ni Terence na hindi stable ang mood ni Akira dahil sa kanyang regla at hindi niya ito masyadong inisip. Hindi na siya lalaking magnanakaw ngayon at hindi na kailangang maging magiliw sa kanya ni Akira. Hindi ito pinansin ni Terence at ngumiti, hehe, tumutulong lang ako. Wala lang. Oh. Hindi talaga naniniwala si Akira kay Terence. Maginhawa. Pumunta ka mula Stonegate hanggang Starfield para lang sa kaginhawahan. Kahit natulala si Akira, hindi siya maniniwala. At saka, hindi naman tanga si Akira. Nakita ni Terence na ayaw magsalita ni Akira, kaya hindi na siya nagsalita pa. Ang Dean lang ang nakasimangot, hindi alam kung ano ang mali kay Akira ngayon. Karaniwan, kapag ang mga bisita ay dumating upang magabuloy, kahit na ito ay 180 yuan lamang, palagi silang tinatanggap ni Akira na may ngiti. Ngunit ngayon, nang tumulong si Terence sa paglutas ng napakalaking problema, naging ganito si Akira.
Hindi nagtagal, nagmaneho si Uncle Fredo patungo sa ampunan. Lubos siyang nagpapasalamat kay Terence ngayon kung hindi dahil sa pagpupumilit ni Terence na pretuhin siya ng may paggalang, ituturing niya ito bilang pantay. Kailangan kong problemayan si Tito Lee. Kilala rin ni Akira si Uncle Fredo, ngunit hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa. Ibinigay niya ang Switzerland francs kay Uncle Fredo at magalang na nagpasalamat sa kanya. Ang kanyang ugali ay ganap na naiiba mula sa dati, na nagpagulo kay Terence. Bakit nagbago ang ugali ni Akira sa napakaikling panahon? Matapos ayusin ang orphanage, hindi na nanatili si Terence. Tiningnan niya ang oras at nakita niyang hindi pa oras para umalis ng paaralan sina Aliyah at Lorilyn, kaya nagmaneho siya papunta sa kumpanya ng gamot ni Fatty Boy. Hindi kalayuan ang orphanage sa bagong gusali ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins. Sabay-sabay nilang binili ang lupa at sabay na nagsimula ang pagtatayo. Ngayon, palaki ng palaki ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, ganap na pinapalitan ang kumpanyang medikal ng lumang Miracle Doctor na si Kang. Ngayon, hindi mahalaga kung ito ay gininto ang paglikha o gamot sa pinsala, palaging iniisip ng mga tao ang mga produkto ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkins. Ang milagrong doktor na si Kang ay isang bagay ng nakaraan, at ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang ay sumuko sa produksyon. Itinigil din ang pagbili ng militar dahil sa iskandalo ng gamot sa pagbabawas ng timbang. At kaya, matapos mawala ang lahat ng market ng Miracle Doctor na si Kang Medical Company, wala silang choice kundi isara ang kumpanya. Sa kabutihang palad, si House Kang ay may isang makapangyarihang hari ngayon, at nagkaroon sila ng magandang relasyon sa Hidden House U. Sa ganitong paraan, matutulungan kanilang magbenta ng ilang mababang antas ng table tas. Ang mga tabletang ito ay kilala sa nangungunang merkado ng auction. Halimbawa, ang isang first class na elixir tulad ng maliit na recovery pill, kahit na ang epekto nito ay mas masahol pa kaysa sa maliit na recovery pill, ito ay napaka-epektibo pa rin para sa mga pangkalahatang pinsala, lalo na upang mapabilis ang panahon ng pagbawi ng pasyente pagkatapos ng operasyon. Ang ganitong uri ng tableta ay nakatago sa mga kamay ng House U, at ayaw nilang ibenta ito mismo, kaya hinayaan nila ang bahay Kang gawin ito para sa kanila. Huwag maliitin ang mga first grade na tabletang ito. Napakahalaga ng mga bagay na ito. Sa maraming mga kaso, ang isang first grade na tableta ay maaaring ibenta para sa presyo ng isang second grade na tableta. Ang dahilan ay napakasimple. Maraming mayayamang tao sa sekular na mundo, ngunit kahit na walang kakulangan ng mayayamang pamilya sa mundo ng paglilinang, lahat sila ay mga taong nakakaalam ng mga kalakal. Imposibleng magbayad sila ng napakataas na presyo para sa mga tabletang ito. Siyempre, ang malaking bahagi ng kita ay ibibigay pa rin sa Hidden House sa iyo, at maliit na bahagi lamang ang makukuha ng bahay Kang. Ngunit kahit na gayon, ang mga kita mula sa auction ng taon ay sapat para sa bahay Kang upang tingnan ang maraming iba pang mga kumpanya. Wala silang kinita na mas mababa sa Miracle Dr. Kang's Medical Group, baka mas malaki pa. Pagkatapos ng lahat, ang halaga ng pag-auction ng mga table tas ay napakababa, mas mababa kaysa sa pagpapatakbo ng isang kumpanya. Inihinto ni Terence ang sasakyan sa harap ng gusali at hinarang ng security guard, "Hello, sir. Pwede ko bang malaman kung sino ang hinahanap mo?" Napangiti si Terence, naalala ang oras noong una siyang dumating sa Starfield at pumasok sa mga industriya ng Pablo. Nakatagpo siya ng katulad na sitwasyon, ngunit nangangahulugan ito na ang medikal na kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins ay mas formal kaysa dati. Nandito ba si Jacob? Tanong ni Terence. Nasa ibang bansa si Fatty Boy, kaya pinuntahan niya si Jacob. Sa katunayan, narito si Terence upang makita si Jacob. Matagal nang hindi nakita ni Terence ang kanyang matalik na kaibigan pagkatapos ng graduation, ang dalawa ay abala sa kani-kanilang mga bagay, at walang masyadong libreng oras. Hinahanap mo si Vice President Kang, may appointment ka ba? Tanong ng guard nang marinig na hinahanap ni Terence si Jacob. Isang appointment? Hindi, maaari mo lang siyang ipaalam. Sabi ni Terence. I see. How should I address you, sir?
Hindi sila direktang pinaalis ng security guard, ngunit magalang na nagtanong. Terence, sabi ni Terence. Terence. Okay. Tumalikod ang security guard at tatawagan na sana ang secretary ni Jacob nang bigla itong natauhan. Bumalik siya kay Terence, nagulat. Ikaw si Terence. Oo. Tumingin si Terence sa gwardya, nalilito. Hindi niya alam kung anong meron sa guard. Bakit bigla siyang lumingon at tinanong ito? Mr. Linford, please come in. Mabilis na tumalikod ang security guard at gumawa ng gesture of invitation. Dadalhin kita kay Vice President Kang. Oh, sige. Natarante si Terence, bakit hindi mo ipaalam sa kanila? Ganito kasi, sa regulations ng security department natin, ang unang rule ay makapasok sa kumpanya si Mr. Linford at ang miracle doctor na si Larkins nang walang abiso. Ito ang rule na itinakda ni CEO Lay. Paliwanag ng guard. Hindi nakakagulat na naramdaman niyang pamilyar ang pangalan ni Terence. Hindi siya masisisi sa pagiging mabagal. Si Martin ay hindi madalas pumupunta sa kumpanya, ngunit pumupunta siya paminsan-minsan upang pag-usapan ang kinabukasan ng kumpanya kasama si Fatty Boy. Si Terence naman ay iba, ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya simula nang itayo ang gusali, kaya natural lang na hindi siya nakilala ng mga gwardya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.